meron naman tayong bagong Camon dito, guys. This is a Tecno Camon 30 4G. 4G yun hindi 5G. Ito yung pinakamura sa Tecno Camon 30 series. And ang dami sa inyo guys yung nagre-request ng unboxing and full review. Kaya naman, gagawin natin yan ngayon. So, ano pang hinihintay natin? Magsimula tayo in 3, 2, 1, let's go! What's up guys, I am JP and this is JTN TV. Kung makikita nyo naman, box pa lang, halos magkaparas na talaga sila ng mga Camon 30 series. Except na lang na wala siyang 5G dito, wala din siyang Pro, and wala din siyang Premier. Dahil nga, 4G lang to. Kung makikita niyo, meron tayong 256GB version dito with 16GB of RAM, which is 8+8. Sa likod na dito yung kanya mga main specs, katulad na lamang ng OIS, 70 watts of fast charging, and marami pang iba. Ngayon, yung pinakahihintay natin, eto na. So, ang unang bubunga sa atin dito guys is yung kanyang mini box. Kapag binuksan naman natin to, meron tayo ditong 12 plus 1 month warranty card. Eto guys, medyo kakaiba to. Meron din siyang kasamang tempered glass dito at saka yung mga pang-install. Kasunod naman yan, andito yung aking favorite which is yung kanyang case. Eto guys ay hard case. Ba? Hard? Aray. And pagkatapos ng lahat ng yan, andito na yung mismong smartphone. Diba? Look at that! Tingnan natin yan in a while. Kapag inangat naman natin to, meron na tayong two things dito sa kanyang ibaba which is yung kanyang Type-C cable and yung napaka-compact na 70 watts of fast charging brick. Maliit pero mabilis. So yung malaki. And here it is! Diba? Sobrang ganda! The Tecno Camon 30 4G. But yes, kunin muna natin to. Sa gabal to eh. Walang sound. Boo. Eto guys ay nasa kulay na Uyuni Salt White and meron ka pa isang option which is yung black. Dito sa kanyang design, parehas na talaga sila ng Tecno Camon 30 5G. Kung makikita nyo, meron tayong circled camera module dito na nagre-resemble ng isang camera lens. Meron tayong tatlong camera at yung pang-apat naman ay design lang. Meron ding breathing light dito which is yung red. Meron din siyang flash dito, napaka-cute lang but maliwanag na. And yung kanyang back dito guys is made of glass. Yes, pagdating dito sa kanyang build quality, etong po na to ay merong glass back, plastic frame, and glass front. Mapapansin nyo naman talaga na plastic frame lang po siya dahil nga wala po siyang mga antenna bands. Also, kapag nahawakan nyo talaga yung kanyang frame guys, is mapipili mo talaga na plastic lang siya. Dito sa kanyang baba, makikita natin yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker guys. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume markers and yung kanyang power button. Dito naman sa left side, andito po yung kanyang SIM card tray na naglalagay ng 2 SIM card at isang micro SD card. Dito naman sa kanyang top, nakalagay po yung kanyang IR blaster, secondary speaker, and secondary microphone. Meron ding nakaungkit dito guys na Dolby Atmos. So para sa aking naging experience naman with its speaker is okay naman yung sounding niya. Syempre, hindi siya ganun kalakas katulad ng mga flagship phones, but so far clear and medyo high resolution na rin yung speaker nitong phone ito. So far guys, I really like the build quality of this phone. Taob halos lahat ng mga phones at this price point dahil nga plastic lang sila. Eto glass na. And hindi pa siya kapitan ng mga fingerprints and smudges, kaya naman napaka-clean talaga ng phone na to at the end of the day. Premium, clean, complete features with IR blaster pa which is pwede nyong gamitin ang phone na to as a remote. O diba? Perfect na siya guys. Especially sa kulay na to, sobrang ganda talaga. Now, dito naman tayo sa kanyang display. So sa kanyang display guys, ay hindi talaga ako masyadong nag-expect na maganda siya. But parehas talaga sa kanyang mas mahal na version which is yung 5G. Ito ay meron ng 6.78-inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Kung makikita nyo naman, napakanipis lang ng kanyang mga bezels dito sa kanyang mga sides. Siguro dito lang sa kanyang bottom, medyo malaki. But so far guys, perfect talaga to. Especially sa mga gusto ng mga flat na display, hindi yung pa-curve. Eto guys, ay recommended ko talaga para sa inyo. Mabilis na rin siya with its 120Hz refresh rate. And pagdating sa kanyang pagiging vivid, vibrant, and bright, this phone is definitely one of the best phone at this price point. Biruin mo yun, AMOLED display, tapos 120Hz pa. Ang sarap siguro mag-gaming dito, di ba? Yung mga panonood ng mga movies, pag sa social media, wala na yung problema dito kay Tecno Camon 30 4G. Gustong-gusto ka talaga ang display nitong phone ito guys dahil nga mabilis, maganda, yung mga details dito sa kanyang display. So kung outdoor user ka, well definitely wala ka ng problema dito kay Tecno Camon 30
4G. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance nitong phone na to. So, pagdating dito guys, hindi siya ganun kalakas compared sa 5G niya, pero okay pa rin. Etong phone na to ay meron ng Android 14, which is the latest, and so far, okay na okay talaga siya. When it comes to UI, napaka-smooth, and I'm pretty sure guys na meron tong OS update, siguro until Android 16, pero yung sure ko lang talaga this time is Android 15. Now, nung sineset up ko pa itong phone na to, ay meron talaga siyang mga bloatware. So, yung mga apps na hindi mo kailangan, need mo pa talagang i-delete para mas maging malinis yung inyong homepage. Now, nung tinest ko naman siya, syempre, uunahin natin yung kanyang Antutu benchmark. And kung makikita nyo guys, 435,000 po yung nakuha nitong phone na to, which is pretty good, especially at this price point. And sasabihin ko rin sa inyo, mamaya, kung magkano ko lang siya nabili, which is surprising. Dito naman tayo sa Mobile Legends. Kung makikita nyo guys, meron na siyang super frame rate with ultra graphics. And nung naglaro naman ako dito guys, napaka-smooth talaga, napaka-playable, and kahit na nagka-clash, well definitely okay na okay talaga itong phone na to. I find that its size is napaka-perfect lang para sa kamay ko, and hindi katulad ng mga maliit na phone na kailangan ko pang ilapit sa mga mata ko para makafocus talaga. Eto guys ay hanggang dito lang, which is saktong-sakto na talaga para sa aking viewing angle. Also dahil nga sa kanyang AMOLED display and 120Hz refresh rate, naku po, napaka-smooth talaga ng Mobile Legends dito sa phone na to. Walang ka-problema habang naglaro ng Mobile Legends with this phone. Sa Call of Duty naman guys, ganun din, mababa yung kanyang settings, but when it comes to playing naman, dun ka talaga mapapasabi na wow, pwede palang pang gaming etong phone na to. Ngayon, habang nag-gaming naman, syempre magtatanong kayo, umiinit ba siya? Well, syempre, meron ding init, pero konti lang. Hindi siya nag-overheat unlike the other phones. Ito kasi ay meron ng effective na cooling system. That is why playing games in this phone na camera-centric dapat, okay na okay lang pala. Actually, dito rin talaga ako confused sa mga nilalabas ng Tecno. Sinasabi na camera phone lang to. But, with further testing, okay na okay naman pala kahit yung kanyang performance or pagdating sa gaming. Ngayon, kapag bibili ka naman ito tapos hindi ka gamer, well, okay na rin. Dahil nga, mag-guarantee ka na magtatagal talaga ang phone mo dahil nga mabilis yung kanyang processor. So the downside kasi guys, kapag bibili kayo ng pangit na processor kahit hindi kayo gamer, ilang buwan lang yung lilipas, parang hindi mo na siya magamit kasi napaka-lag, napaka-slow. That is why guys, kung napansin nyo naman, hindi talaga masyadong nagtatalk about the RAM, which is 16GB, 8GB, 12GB. Hindi masyadong nagmamatter yan. The thing that matters the most is the processor itself. Kahit na 16GB of RAM pa yan, tapos Helio G36 lang, naku po, pass na agad. Ganun lang kadali. So I hope nakuha nyo yun. Now, bago tayo mag-proceed sa kanyang battery guys, I just want you to know about the features na nandito sa phone na to. So, unang-una is etong kanyang dynamic bar. Dito guys, makikita ninyo na kapag nagpa-Face ID kayo, nagcha-charge, at marami pang iba ay lalabas po to. So, kapag hindi to lumabas, peke yan. Sa security naman, hindi lang po Face ID or Face Unlock yung nandito. Meron din po siyang in-display fingerprint scanner, which is mabilis lang mag-unlock. O, di ba? Wow naman! Kailangan mo lang talagang isentro ng mabuti yung inyong mga kamay. Hindi katulad dito sa kanyang power button na mas madali. But, yun na nga, mas futuristic kasing tingnan. So, feature na yun. Also, kapag hiniram yung inyong mga phone tapos nakalock, and then, i-guess lang nila yung mga password tapos mali-mali, automatic guys, pipicturan sila na tong phone na to. Para malaman mo kung sino yung merong makating kamay na sinubukang i-unlock ang inyong mga phone. O, di ba? Alupet. Next is meron din siyang Ella dito guys. So kung si Apple merong Siri, si Samsung naman merong Bixby, eto guys ay merong si Ella. Ella View. Ha? Try natin. Ella, go to Facebook. Oh, di ba? Andali. So kung wala kayong mga kamay, No. Pwede nyong gamitin yung inyong mga voice. Also, wag din natin kalimutan yung kanyang IR blaster. Actually, marami pang mga features atong phone na to, pero hindi ko na matandaan. Kaya naman, proceed tayo sa battery. Dito guys, meron na siyang 5,000 mAh battery with 70 watts of fast charging. 70 watts? Below 10K? Ang lupit! Makaka-full ka na dito sa phone na to from 0 to 100% in just 45 minutes advertised, but in our testing guys, 52 minutes. Slight difference lang. Pero, you get the point. Napakabilis ng charging. Kapag kayo katulad ko na palagi nagmamadali, this one is definitely for you. Now, sa camera naman, malupit ba to? Pagdating dito sa kanyang specs guys, malupit na. Meron siyang 50MP main camera
with 2MP depth sensor and 50MP selfie camera. Now, if nagsasabi talaga ng totoo si Tecno, eto rin ay merong mga Samsung lens within its camera. As you can see, okay na okay talaga yung aking mga nakuhang pictures using this phone. Especially kapag naka-portrait mode, naku po, yung pagiging natural at the same time, pagiging high quality ay makukuha mo na talaga with this phone. Sakto-sakto rin yung kanyang blur na nakikreate. Kaya naman para sa akin guys, abay, para ka na talagang merong mini DSLR within this phone. And meron pa siyang OIS, which is Optical Image Stabilization. So kapag maalog yun yung paghawak na inyong mga phone, walang problema yan. Hindi pa rin kayo magkakaroon ng mga blurred photos dahil nga stabilized na yung kanyang camera. Bonus pa na maganda yung kanyang selfie camera with its 50MP na Samsung lens din. So, clear, natural, and high-resolution photo na rin yung makukuha nyo dito sa kanyang selfie. So, para sa akin guys, overall, when it comes to its camera, kung napanood nyo yung aking review ng Tecno Camon 30 5G, ay halos magkaparas lang po talaga yung camera nito and yung camera nun. So, okay na okay pa rin talaga to. Especially sa ganitong presyuhan. Sa video naman, 2K at 30fps yung pinaka-max na makukuha nyo sa kanyang video, pero pwede naman kayo mag-switch sa kanyang 1080p at 60fps kung gusto nyo yung mas smooth na footage. So, eto yung nakikita kong problema sa iba't ibang mga phones nowadays at this price point dahil nga wala silang 60fps, which is pretty bad. Mababa masyado yung 30fps pang vlog, pang upload sa inyong mga social media. Hindi masyadong smooth yun guys. So, having 60fps at this phone is really a big deal. Overall, when it comes to its camera, naku po, perfect na itong si Tecno Camon 30 4G. Nag-stick talaga siya sa kanyang pagiging camera phone, and with that, napabilib talaga ako ng Tecno pagdating dito sa kanyang camera. Now, overall, i-recommend ko ba etong si Tecno Camon 30 4G? Well guys, it depends. Sa kanyang 9,000 na SRP, okay na talaga to. Like, parang saktong-sakto na. You know what I mean? Pero kung katulad ko na nakuha etong phone to sa halagang 6,999, naku po, this phone is the best phone that you can get at that price point. Yes guys, paano ko nakuha yon? Well, definitely, napakasimple lang. Nag-abang ako sa live sa kanilang TikTok and nag-sale naman sila sa kanyang launch day. So, nakuha ko talaga to ng napaka-cheap. But today, meron pa bang other way? Well guys, marami pa rin mga creator yung nagla-live sa TikTok sa halagang 6,999 lang. So kung ako sa inyo, kung nagbabalak kayo ng mag-upgrade, bumili ng bagong phone, pang gift, recommended ko na itong si Tecno Camon 30 4G. Kung gusto niyo naman yung mas malakas na internet, go na kayo sa kanyang 5G version. Worth it na worth it din yon, I promise. So yun na naman for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I am JP and this is JTN TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, well definitely mag-subscribe ka na. Kapag umabot ang video na to ng 3,000 likes, ipapamigay ko itong si Tecno Camon 30 4G. So yun na nga. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.